So dati kasi guys, no, kapag naghahanap ako ng currency na i-trade ko, random lang talaga, okay? So for example, these are the list dito sa, kung nakikita niyo itong nasa right side corner natin, these are the list of currency na tinitrade ko. So random lang siya dati, okay? Kapag tinignan ko, for example, as a gold, technical analysis ko siya, and then yun, maghanap ako ng trade opportunity sa kanya, or nakafocus na ako sa isang currency lang, for example gold, para malaman ko kung ano ba yung movement niya from the past, and then yung mga susunod na possible magiging movement niya. Pero right now guys, no, nung natutunan ko yung one concept ng one candlestick concept, unti-unti ko siya na-realize na every movement ng candle merong retracement. Every candlestick meron siyang tinatawag na retracement. Okay, kung makikita nyo to guys, no, yung mga candlestick na to, meron siyang mga tinatawag na retracement. For example, pakatapos itong candle na to, magkakaroon ng retracement, diba? Yung mga wicks na yan sa higher time frame, this is the daily time frame, yung mga wicks na yan yung mga retracement na tinatawag. Okay, so right now we are on gold, and ang ginagawa ko lang guys, no, tinitingnan ko kung ano ba yung candlestick yesterday. Ano bang meron yesterday's candle? No, bullish ba siya? Bearish ba siya? For example dito guys, kung makikita nyo dito, this is yesterday's candle. We have a red, no? Kaya lang, tingin nyo, tradable ba yung candle na to? Diba? Kung i-compare nyo itong candle na to, at i-compare nyo dito sa candle na to, alin sa dalawa? For example, eto, i-compare nyo itong candle na to, no? I-compare nyo itong candle na to, dito, alin sa tingin nyo yung tradable? Eto ba? Or eto? Diba? So, kung tingin nyo guys, no, eto yung tradable. For example, we have a bullish candle yesterday. There's a high probability na ngayong araw na to, bullish ang magiging movement ng market. Okay? So, ganyan kung tinitingnan yung market. Hindi na ako kailangan i-technical analysis na akit ba ako ng daily, 4 hour, 1 hour, para lang makahanap ng trade entry, okay? Or makahanap ng currency na pwede kong i-trade. So, for example, we go to AUD/USD. So, as you can see right now, guys, no, kanina ginawa ko to ng video. Nung ginagawa ko yung video na to, kanina, yung candle na to, etong red candle na to ngayon, kanina, green to. Nandito to sa taas, nagre-retrace siya. So, kung nakikita niyo yung, paano ba alisin to para, okay, araw na lang tayo guys, no. So kung makikita nyo guys, no, etong week na to, eto yung blue candle to kanina. So ngayon nag-retrace na siya sa baba, nagkaroon na siya ng bearish. So kung makapanood yung video kanina na in-upload ko, makikita nyo doon kanina, kasi eto yung ginawa kong example kanina. So if we go down to 1 hour, andito pa nga yung yung mark ko kanina, na kapag bumaba dito, nag-break dito sa baba na to, eto na yung area kung saan mag-place ka ng trade, kasi dito wala tayong nakita na area kung saan pwede siyang mag-retrace maliban dito sa taas na to. Kaya lang sabi ko nga is medyo mataas na siya. So there's a higher probability na hindi na umabot dito yung market at magkaroon na siya ng movement pababa, which is yun nga nangyari ngayon, nagkakaroon na siya ng movement pababa. Okay? So, ganito lang guys, no? Ganito lang gagawin nyo tuwing harap kayo sa chart pagka morning, kinaumagahan, akit kayo ng daily candle. Ano ba ang candle yesterday? Gantong candle ang yesterday, so pangit, hindi ko iti-trade yung currency na yan. Tingnan natin sa AUD/USD. Uy, we have a red candle sa AUD/USD. So, there is a high probability na ngayong araw magkakaroon ng bearish movement yung market. So ngayon, mamargahan ko ng highs and lows, and then titingnan ko dito sa body na to, remove ko yung drawing guys, no? Titingnan ko dito sa body na to, no, sa katawan nito, kung saan ako makakapaghanap ng entry position para makapag-sell. Okay, dito sa loob ng box na to. As long as hindi niya binabasag tong high na to, no, ang bias natin is sell pa rin. Okay, so margahan ko para makita nyo. As long as hindi niya binabasag to, no, as long as hindi binabasag yan, ang bias natin is sell pa rin. So dito sa area na to, no, dito kayo maghahanap ng entry. Either dito, dito may entry hanggang sa magkaroon na ng break of structure pa ba yung market. That's the time na pwede kayong mag-place ng trade. Now, let's look at USD CAD. Ano ba meron? Okay, we have a bullish candle yesterday. Diba? Ito yung bullish candle yesterday. If we mark this highs and lows, no? At titingnan natin yung body niya guys, no? Wait. Okay? Etong body na to, dito ka ngayon maghahanap ng entry position mo sa katawan na to. Okay? So, bubaba ka ngayon sa 1 hour time frame. Ano ba meron sa 1 hour time frame? Para makapag-take ako ng trade sa currency na to. Okay?
And as you can see, nag-touch siya dito sa zone natin. Para ma-refine pa natin to, let's go down to much lower time frame, like 15 minutes. Okay, sa 15 minutes, anong meron? Ayan no, nagkaroon na ng break of structure in this area. This is the right time para mag-place tayo ng trade to take a buy sa currency na to. Okay, we can place a stop loss. Like say for example, we take a buy here. We take long position here, stop loss just below here. Okay, and then target natin, pwedeng ang last high or mag-target ka ng 1:2R. Okay? Kaya yung target mo, which is technically, tinamaan na niya. Kung nag-trade ka na to kanina, so profit ka na. Okay? So, let's go for a daily and tingnan pa natin ibang currency. For example, USD CHF. Anong meron sa USD CHF? Okay, yesterday, anong merong yesterday? We have a bullish candle. There's a high probability na ngayong araw na to, magkaroon pa rin ng bullish movement. Now, kung hindi man mangyari, ngayong araw na to, ang bullish candle, no? Kung hindi man mangyari sa araw na to, yung movement pataas, yung bullish na tinitingnan natin. So, there is still a probability na mag-play out pa rin to. As long as hindi niya, let's say bukas, bumaba siya dito. No? Pero hindi niya binabasag to. On the third day, pwedeng magkaroon na to ng movement pataas. Okay? So, ganyan natin titingnan yung market. Okay? Para hindi ka na mahihirapan maghanap kung ano bang currency yung ititrade ko. Sa isang tingin mo lang sa daily candle, no? Sa isang tingin mo lang sa daily candle, may kita mo na kaagad kung anong currency yung dapat mong in-trade ngayong araw. Ito yung hahanapin mo yung mga solid na mga candlestick na yan, red candlestick na solid. Yan yung hahanapin mo. Pag mga ganito sa gold, okay, iwas ka muna. Okay, ganito yung tsura ng candlestick yesterday. Hindi mo na ako mag-trade sa gold ngayon kasi medyo alanganin. Okay? So, ganyan yung paghanap ng currency na iti-trade mo each and every day. So titingnan mo lang yung daily candlestick at magkakaroon ka ng idea kung anong currency ang iti-trade mo within the week or within this day. Okay? So I hope na meron kayo natutunan sa video na to guys, no? And if you like this video, please do subscribe and hit the notification bell icon guys, no? Para like yung mga update sa mga latest videos natin. So again, thank you so much for watching this video and God bless sa lahat. Happy trading!